BP Sara papaboran ng impeachment ng Senado. Amy Marcos may patutsada kay BP Sara. Congressman Suarez sunog sa OBP chief. Grabe na tong usapin na to. Talagang mas lalo yung ginagalit ang taong bayan. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan natin itong mga pasabog ni BP Sara at itong pagsunog Representative Suarez sunog sa OBP chief matapos hindi kumagat sa envelope script. May envelope script na kayo ha. At ito Amy Marcos may patutsada tungkol kay BP Sara. Ano kaya to? O nga po pala so mukhang tuluyan na pong haharap itong si PRRD sa Quadcom. So matutuwa na si Abante nito at si Paduano. Hindi, ito para sa akin, palagi ko sinasabi, hindi na nga dapat humarap pa si PRRD dyan sa Quadcom na yan. Dahil lahat naman lahat naman ng katanungan ay naitanong na dun sa Senate, di ba? So para sa akin, hindi na kailangan sagutin pa yan. Or hindi na kailangan pang mag-hearing niya sa Quadcom. So sana nga matuloy at susuportahan natin si PRRD dahil siya naman yung may gustong umarap. Pero kung tayo tatanungin, di ba, useless ni. Gagastos na naman sila dyan sa hearing na yan. Tayo nga, pera ng taong bayan niya. So sa 13 ata ang hindi ko tanda kung sa 13 ba o anong petsa yung basta pumayag na ata si PRRD na harap sa hearing ng Quadcom. So abangan natin yan. Ito alam ko na yan. Alam na ninyo na ang mangyayari dyan sa darating na hearing na yan ay talagang bababuyin niya si PRRD. Pero eto masusure ko, hindi papayag ang mga Duterte na babuyin nyo lang sila dyan. Kagaya ng ginagawa nyo ngayon sa mga taong nakakaharap nyo dyan. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Hiningal ako. Kakain ko lang kasi. Kain pa more. So yun nga hindi ko pa rin na-edit yung aking pagmumuka dito sa dito sa ewan ko kung ano nangyari dito sa laptop ko. Hindi na bumalik. Grabe na yung filter, ang kinis ng mukha ko. Grabe na yung kinis. Akala mo artistahin na ako sa kinis ng mukha ko eh. Hindi ko nga alam kung anong meron pero bahala na. Hayaan na natin. Andiyan na yan eh. So dito muna tayo sa sinabi ni Amy Marcos mapatungkol kay BP Sara. Ayan dito, Amy Marcos naniniwalang hindi lulusot sa Senado ang posibleng impeachment laban kay Sara Duterte. TV5, wala na kayong BP wala nang BP dito, kundi rektang Sara Duterte na lang. Grabe, bastusan na talaga wala na akong tiwala sa Wala na akong tiwala sa ibang mga mga network. Sorry kasi obvious talaga Obvious na may kinikilingan. Pag si Marcos ang report nila dito, nakalagay diyan Pangulo. Pero pag kay BP Sara na lang. Ayun, nandun sa thumbnail, nandun sa video yung BP Sara, yung BP Sara, BP Sara. Pero dun sa title, wala. Grabe, lupit na ng ibang mga network. Kaya kayo, sa lahat ng nanonood dyan, napakasarap pa rin manood sa napakasarap pa rin manood sa tawag dito dyan sa SMNI, sa DCAR 1026 News, tsaka sa partner mo sa balita at sa kanilang Facebook page na SMNI
.com, yan, ano nyo na lang dyan sa inyong mga Facebook account. Diyan talaga totoong balita, walang kinikilingan dyan. Oo, parang banateros din yan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. So ito, pag-usapan na natin to. Palay na natin. Naniniwala si Senator Amy Marcos na hindi basta-basta makakalusot sa Senado ang posibleng impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Senator Amy, maingat ang Senado pagdating sa usapin ng pagpapatalsik sa sinumang opisyal lalo't malapit na ang eleksyon. Matagal ng balita na may nilulutong impeachment plan ng Kamara laban kay VP Sara. Pero itinatanggihan ng mga kongresista. Kung sakali, posible raw maging grounds for impeachment kung hindi maayos na may papaliwanag ng bise ang paggasta sa confidential funds. Sa ngayon, ayon sa senadora, hindi na sila nagkikita ni VP Sara. Pero nakakapagtaka lang, maputol ko lang kayo mga banateros. Nakakapagtaka lang no. Bakit nyo i-impeach si VP Sara? Napapaliwanag niya naman yung tama naman yung sinabi dito ni Amy Marcos, pero hindi ibig sabihin nun boboto ko na siya. Dito tama naman yung sinabi ni Amy Marcos, no, na wala naman talagang makita na posibilidad na maaring butas na pwedeng i-impeach si VP Sara at papayag sila. Wala naman eh. Kasi lahat naman halos naipaliwanag naman yung tungkol dun sa paggasta ng confidential fund. Pero ito yung tanong. Kung sakali man, kasi hindi na natin alam eh. Pwede nilang gawin yan, yung impeachment na yan. Nawak nila lahat dyan. Halos lahat naman dyan kapartido na ni Marcos ngayon, di ba? So ngayon, ang pinakaano kasi dito, dapat kung i-impeach si VP Sara, dapat ipaliwanag din ni Marcos Jr. kung saan napunta yung budget sa flood control, budget sa asan yung paggasta niya dun sa pagpunta-punta niya na ibang bansa. Ang dami pa yung sa PhilHealth, 'di ba? So asan na 'yun? Tsaka yung abot dun sa ginamit atang 500 billion na ibinigay yata kay Romualdez, i-explain niya rin 'yun. Tsaka wala talaga, kahit balibalik ta rin nyo man yung mundo, wala kang makikitang impeachment or karapat-dapat na impeach si VP Sara. Ito, ewan ko lang dito kay Amy pero sa sinabi niya, may point siya. May point siya rito na wala naman hindi talaga makakalusot yan. Wala naman kasing makitang para i-impeach si VP Sara. Pero dito, alam naman natin tong mga Marcos, iwas lagi ito sa pusoy. Iwas lagi yan sa pusoy. So, kung siguro, kung ito man ay totoo, hindi. Pero kung hindi ito totoo, baka namumusoy lang to si Amy Marcos. Mga sinasabi niya lang to para hindi siya kagalitan ng ibang supporters ng mga Duterte. Wala sorry pasensya na ka. Pasensya ka na, Senator Amy. Wala na kasi kaming tiwala sa mga Marcos ngayon Nabudol kami. Kaya wala na kaming tiwala sa inyo. Pero ewan ko na lang, pero para sa akin, pabor ako sa sinabi niya. Nanatili raw silang magkaibigan. Nagkukumustahan naman din daw sila sa text. Hindi basta-bastang lulusot yan sa Senado. Kasi very political yan. Tapos election year pa. Maraming ambisyoso. Dapat mahinahon tayo dyan at saka dapat last resort talaga. Tama naman. Para sa akin, walang problema dun sa sinabi ni Amy Marcos, no? Walang problema dun sa sinabi niya na yun. So ito pag-usapan naman natin itong pahayag dito. Napaka-chill ni VP Sara kanina. Walang masyadong pasabog, pero inaantay ko talaga yung video No, iantay ko talaga yung video, no? Alam mo, pag pinagdugtong-dugtong mo yung mga sinasabi ni VP Sara, parang lahat ng mga nababanggit niya rito nandun sa video. No? Yan naman ng video. Eto, VP Sara Duterte, darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. Okay, play natin. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako mayor, tumakbo ako vice mayor, sabihan niya ako na, darating tayo doon darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos
Yun. Who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone. Hindi Ito maputol ko lang. Totoo naman yung sinasabi ni Bibi Sara, sinabi ko rin to sa Seminay kanina, na kung ang pinaproblema ko lang, paano ko ipapaliwanag kung halimbawang magbibitiw siya sa pwesto niya, pinaproblema ko lang, paano ko may ipapaliwanag sa 32 million na bumoto sa akin? Yun naman talaga kasi wala namang iba dyan. Yung mga congressman, hindi kailangan magpaliwanag ni BP Sara sa mga yan. At saka kailanganin magpaliwanag sa mga yan. Bakit yan? Ilan ba mga boto ng mga yan? Wala naman halos boto yan. Diba? Naging saling pusa lang naman yan dito. Kaya tama naman yun. Ang pinupunto kasi dito ni BP Sara sa oras na halimbawa may impeach siya or bumaba siya sa pwesto, kapag in-impeach siya, malaking gulo yan. Pag bumaba naman siya sa pwesto, maraming magagalit sa kanya. Dahil kaya nga siya nandyan kasi hinalal siya ng 32 million na butante. Ayun yung pinupunto ni BP Sara. So, tama naman talaga yun. Lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, tama naman. Plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Yun, pero ako, para sa akin, BP Sara, siguro, pagkatapos niya, kailangan mong sa simula mo talagang tumakbo dahil hindi papayag ang taong bayan, promise. Lalo sa panahon natin ngayon, na sobra tayo naghirap, hindi tayo papayag na walang tatakbong Duterte. Alam naman natin, Duterte lang nakapagpabago dito sa Pilipinas eh. Eto, panoorin natin. BP Sara Duterte tinawag na political motivate ang mga House hearing. Totoo naman eh. Totoo naman itong sinabi ni BP Sara na to. Yun naman talaga yun. So, pakinggan natin. Wala pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. Kaya naman pala kahit convicted na si Franz Castro, no? Malaya pa rin kasi kakampi pala nila. Gago! No? Ang galing, no? Kanyang kalupit ang gobyerno ngayon. Diba? Yung mga patay ng kaso, binubuhay. Yung mga convicted, malaya. Tapos yung mga drug lord, yung mga involved sa droga, pinapalaya. Ginagawang witness. Diba? Ganyan kalupit. Yung mga involved sa droga or drug lord, yan. Nakatutok or nagiging ginagawang witness sa hearing. Ginagawang witness sa hearing, ginagawang testigo laban sa mga Duterte. Ito lang common sense. Lahat ng ginagawa nilang testigo ngayon, alam ko naman magalit yan sa mga Duterte. Katulad ni De Lima, katulad ni Espinosa. Diba? Ano pa bang lalabas sa mga bunganga niyan? Di against sa Duterte. Galit sa mga Duterte yan eh. O ngayon, ito, sa Makabayan Bloc naman, na sobrang naniniwala si Romualdez at si Marcos. Ano ba lalabas sa bunganga ng Makabayan Bloc? Di talagang talagang against sa Duterte. Mag-ingat-ingat kayo dyan, alalahanin nyo, dilawan pa rin yan. Magsisi kayo.
When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin. So, ibig sabihin, planado na talaga pala. Oo, planado na pala talaga yung gagawin sa OBP. Mga AOM, because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila, atakihin kanila sa confidential funds. Yun talaga, setup pala talaga. Kaya pala kung mapapansin talaga pala natin, halos nakapokus lang sila sa confidential fund. Kasi dyan takot na takot sila kung saan ginamit ni BP Sara yan. Kaya gustong-gusto nilang paaminin si BP Sara. Baka nga sila na yung papatrabaho dyan. Pero hindi naman gagawin ni BP Sara yun. Hindi naman para gawin ng isang Sara Duterte yun, no? Hindi naman tanga yan eh. Hindi naman katulad nyo yan. Oo. Yun naman pala talaga. So, hindi pala talaga. So matagal na nating alam din yun at alam ko naman na napapansin nyo rin yun, no? Na talagang yan ang motibo ng mga anti-Duterte. So ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto nyo bawasan, go ahead. Kung gusto nyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun yung masakit dun eh. Yun yung paulit-ulit kong tinatanong na, sinagot naman na to ni BP Sara. Sinabi naman ni BP Sara kung ano, kung tawag dito, kung bawasan nyo, di okay. Kung dagdagan nyo, di okay. So ano pa bang gusto nyo? Tapos nung hindi sumipot si BP Sara ba, galit na galit ang mga inayupak. Galit na galit, gusto manakit. Hindi na natin malaman dyan sa bagay, utos nga sa kanila. Oo, utos sa kanila yan at naka-script yan. Pansinin nyo, pag hindi nasusunod yung gusto ng pinuno, nagagalit silang lahat. Baka malamang sa malamang, nabubungangaan sila dyan eh. Gago! Wala kayong magawa na ipatawag si BP Sara. Ay, nako. Yun. So they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa inyo na yan. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So,
Ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. Yun na talaga yung kaya nga kanina nga yung sinabi ni Coach Oli or kahapon pala yung sinabi ni Coach Oli sa SMNI na baka dumating tayo ng 2028 puro OBP budget, war on drug, tsaka OBP budget at war on drug confidential pa ng pag-uusapan lang sa kada hearing. Kasi kahit naman mga, tsaka ito kung magpapa-impeach kayo, hayaan yung taong bayan ng magdesisyon, hindi kayo mga congressman. Naman talaga dyan kaya nga paulit-ulit nilang ginagawa. Tingnan mo, mamaya papanoorin natin yung 4 na OBP Office of the Vice President official pinakontempt. Kaya nga ang tawag sa kanila ngayon is contempt creator. Gago! Ayaw mo sino ba nag-post doon, no? Contempt creator ang tawag sa kanila. Dapat nga sila yung representative contempt creator. Gago! Ay, naku. That is why pinipilit talaga nila na hanapan ng butas. maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun. Nga yung masakit dito, hindi kahit naman ako sa kalagayan ni VP Sara, walang kamuhang-muhang yung mga officer, mga official ng OBP. Pero nadadamay sila, nalalahad yung kanilang mga pangalan. Ganyan ka walang yayang house committee na yan. House hearing na yan, wala talagang kwenta. Oo. Diba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun lang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadamay yung mga tao na wala namang ginawa kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. At ito yun, papanood ko sa inyo ha. Ito yung balita ng saan na yun? Ito sa Net25. 4 OBP official pinatawan ng contempt ng Kamara. Kapal ng mukha, di ba? Napo ng samut-saring dahilan, ito po, pinakontempt na ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President matapos na muling isnabi na naman ang pagdinig ng Kamara. Ito po ay kaugnay pa rin sa investigasyon ng Kongreso sa alegasyon ng maling paggamit ng pondo ng tanggapan ni VP Sara, kabilang na po itong bigong delivery ng maayos na kalidad ng computers. Si Weng de la Fuente sa balitang yan.
Bigo na namang humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President o OVP na sinabina ng komite. At dahil sa patuloy na pambabaliwala sa mga imbitasyon ng Kamara na cite for contempt ang mga opisyal dahil sa mga hindi katanggap-tanggap na dahilan ng mga ito. Kabilang sa pinatawan ng contempt sina Lemuel Ortonio, Chairman ng OVP Bids and Awards Committee, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, dating Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda at asawa nitong si Edward Fajarda. O, diba? O, iyang mga yan, nagtrabaho lang na maayos yan. Nagtrabaho ng maayos, na ginampanan nila yung trabaho nila, at alam naman nilang wala silang ginagawang masama. Tingnan yung nangyari ngayon. Binaboy ng mga congressman sa house of hearing, at yung mga pangalan nakilala ng taong bayan na imbis na hindi yan nalalaman ng mga Pilipino, talagang binababoy talaga nila. I move that we cite in contempt these individuals for their continuous defiance to attend the committee hearings on Hindi lang umaten, contempt agad. Ewan ko kung wala na talaga, sirang-sira yung konstitusyon natin. good government. Second to the motion. Second, Mr. Chair. Sa record ng Kamara, 8 sabina ang tinangkang ipadala sa mga OVP officials. 2 sa kanila ang sumulat sa komite at sinabing hindi makakadalo dahil nagbiyahe sa mga probinsya ngayong Nobyembre para sa gampaning itinalaga ng OVP. Inilaki pa nila ang travel orders at plane tickets para patunayang may official business sila sa labas ng Metro Manila. O yun naman pala, ba't hindi nila yun? Ba't hindi nila nirespeto yun? Inaasa naman, andyan naman na pala sa inyo. Kaya content creator talaga to . Gago! Pero kinwestiyon ng mga mambabatas ang dahilan ng mga ito at sinabing may malisyosong intensyon o tila coordinated issuance ng kanilang out-of-town assignments. Ano daw? May malisyoso. OVP officials yun . Tanga talaga. Gago! Trip to Caraga can actually be rescheduled just so that he can attend today's hearing. So it is my position, Mr. Chair, that with regards to the letter of Mr. Edward Fajarda, this is unacceptable for the committee, Mr. Chair. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now, saka ito pa, hindi man lang inalam ng Kamara or ng House hearing kung yung pag-alis ba nung 4 na yon or kung ilan ba yung umalis na yon, baka mamaya matagal nang yun. Matagal nang nakasit yun. Baka mamaya matagal nang nakasit yun at kayo naman dyan, wala kayong alam. Gago! Siyempre, importante yan, trabaho nila yan . Bakit? Trabaho ba ng mga OVP official na humarap sa hearing nyo? Papasahuran nyo ba sila dyan? Bubuhayin nyo ba yung pamilya nila pag natanggal sila sa trabaho nila? Hindi naman, di ba? So, hindi nila obligasyon yan. Gago! Tapos ngayon, sign contempt. Ikaw, ikinontempt nyo? it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can, again, avoid attending today's hearing, Mr. Chair. Pinapaharap sa pagdinig ang mga opisyal kaugnay Pinasahan naman. Hindi pala land bank pala to. ng isinasagawang pagbusisi ng Kamara sa alegasyon ng misuse of funds ng tanggapan ni VP Sara, kabilang na ang bigong delivery ng maayos sa kalidad na computers. Inunawa naman ng House panel ang sitwasyon ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez na nasa Estados Unidos para mag-alaga ng tiyahing may sakit. Umarap naman sa pagdinig ngayon ng komite ang 4 pang sinabina ng Kamara kabilang sina Roselyn Sanchez, Administrative and Financial Services Director, Julieta Villa del Rey, Chief Accountant, Kelvin Jerome Tenido,
Chief Administrative Officer, at Edeline Rabago, Budget Division Chief. Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte na sinadyang papuntahin sa probinsya ang mga imbitadong opisyal para makaiwas sa dumalo sa pagdinig. Sa isang news conference, sinabi ni VP Sara, abala ang OVP ngayong Nobyembre kaugnay ng nalalapit na anibersaryo ng kanilang tanggapan. Ngayon naman pala eh. Tsaka ito, alam ko, bago yung ano yung mga official dyan sa OBP, matagal nang nakasetup yan. Ngayon, ito yan. Hindi kaya isinet yung hearing sa araw ng pag-alis ng 4 na official ng OBP? Para may masabi sila sa taong bayan na para may dahilan sila na i-contempt tong mga to. Hindi kaya ganon? Hindi kasi malalaman ng mga kalaban yan kung ano yan eh. Pwede rin ganon ang mangyari na sinet nila yung hearing doon sa sakto na aalis yung mga opisyal. Trabaho nila yun eh. Mag-anniversary yung ano nila eh. Natural na mag-set up na maghandayang mga yan, di ba? Wala na. Kahit siya niya ay hindi natitigil sa headquarters ng kanyang tanggapan. Ang anniversary ng OVP is on November 15. 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personnel galing sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving. Weng de la Fuente para sa mata. Wala talaga. Wala na to. Ewan ko. Wala tayong magagawa. Scripted ang lahat yan eh. kahit anong paliwanag ni VP Sara dyan, hindi pa rin paniniwalaan yan. Hindi paniniwalaan ng mga congressman yan. Sila pa rin yung dyan. Gusto nila sila pa rin yung mas paniwalaan. Tayo naman mga Pilipino na nakasubaybay dito sa issue na to, hindi naman tayo tangay. Alam natin ang tama at mali. Diba? Ayun nga lang, medyo minsan nakakaasar. Hindi pala medyo, talagang nakakaasar. Nakakaasar dahil wala na sa husto ang House hearing at ang Senate hearing ngayon. Sinisira nila yung konstitusyon. So, may karma naman dyan. Hayaan na lang natin. Malapit na, ilang taon na lang din naman. So, yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakisabay na rin po ang join button at super thanks niya. Maraming at napakalaking tulong po na ibibigay nyo sa amin. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.